May mga taong naging successful na, pero malimit, wala sila pong peace. May mga naabot na ang kanilang goal sa buhay, pero wala rin pong direction. At minsan, hindi failure ang pinaka-dangerous sa buhay. Success without God. Yan po yung devotion namin kanina sa Magkape. Nasa Deuteronomy chapter 33 na po kami. At doon nakita namin na bago pumasok ang Israel sa kanilang bagong season, pinaalala muna ni Moises na ang greatest blessings ay hindi po ang matatanggap nilang buhay, pagkos ang presensya ng atin pong Panginoon. At dito namin nakita ang mga ito. Reasons why success without a right relationship with God may mislead us. Ano itong mga rason na ito? Reason number 1, because success can make us forget the source. Sa Deuteronomy chapter 33 verse 3, sabi doon, surely it is you who love the people. Hindi po sinasabing bawal pong yumaman. Hindi po sinasabing bawal maging successful. But be sure lang na pag tayo ay yumaman na, naging successful na ho tayo, hindi natin nakakalimutan kung sino po ang nagbigay. Kasi kung minsan, kapag dumami na ang achievements, madali na ring isipin, ako ang gumawa nito dahil sa talino ko, dahil sa galing ko. Pero ito po yung danger. Unti-unti nating nakakalimutan ang Diyos na nagbigay ng lakas, pagkakataon at biyaya. Success becomes dangerous kapag napapalitan ito sa dependence natin sa Diyos. So, reason number 2, because success cannot replace God's presence. So, verses 26 to 27, the eternal God is your dwelling place. Hindi po sinabi ni Moises dito na ang security natin ay nasa success. Ang sinabi niya, ang tunay na refuge ay ang Diyos. Kaya pag may problema ka, hindi sapat yung talino mo, success mo, pera mo, ang pupuntahan mo. Dapat ang pupuntahan mo, ang refuge mo, ay ang Diyos. Pwede kang maging successful, pero emotionally empty. Pwede kang maraming naabot, pero spiritually dry. Because success can give you comfort, but only God gives lasting security. Reason number 3, because success without God can lead you away. So verse 29 ng same chapter, who is like you? People save the Lord. Ang identity ng Israel ay hindi nasa achievement, nasa relasyon nila sa Diyos. Pakinggan yung maigi ito. Kapag success ang nagiging identity mo, at kapag nawala yung success mong yan, mawawala na rin ang peace mo. Pero kapag ang identity mo ay nasa Diyos, stable ka kahit anong season. Hindi po masama ang success, pero mas magandang may success na kasama ang Diyos. Dahil ang greatest blessings is not what God gives. It is God Himself. Kung may kakilala kang nagtatanong, paano ba talaga pumunta ng heaven? Meron po akong link diyan sa description. I-copy mo yon at isend sa kanya. Again, ako si Pastor Wes na laging nagsasabing, be an inspiration at solution po. Ingat po kayo. God bless everyone.